Magandang araw po sa iyo, Miss Patty, at sa lahat po ng taga-subaybayan ng iyong channel. Ako po ulit ito, si Cardo. Narito po ako muli para ibahagi sa inyo ang isa ko pang karanasan noong nakasugupa ko ang dating maliligaw ng aking kasintahan. Ito po ay nangyari nung ako po ay magtutungo sana sa bundok upang dalawin po ang aking mga tanim. Pero bago ko po ito ikwento sa inyo, ay ikukwento ko po muna ang mga nangyari nang makauwi na po kami ng aking mga kaibigan sa aming baryo kasama ang aking kasintahan. Nang makauwi na po kami sa aming baryo, ay nagpaalam na po sa aming dalawa, sina Roy at Jay. O paano Kuya Cardo? Ate Ira, uuwi na po muna kami sa aming bahay. Sige, mag-iingat kayong dalawa. Nang matapos na po ako magsalita, ay naglakad na sina Roy at Jay papaleho sa aming dalawa ni Ira. At nang makalayo na sa amin ang dalawa, ay kami naman ni Ira ang nag-usap. Ira, ano ang plano mo ngayon? Uuwi ka na ba sa bahay ninyo? Hindi na muna mahal. Dito na muna ako sa baryo ninyo mananatili. At saka nakapagpaalam naman ako kay na mama at papa na dito muna ako mananatili sa baryo nyo. Ganun ba? Saan ka naman tutuloy kung mananatili ka sa baryo namin? Wala ka namang kamag-anak dito. Saan pa ba? Sa bahay mo. Nang mga sandaling iyon, ay nagulat ako sa tinuran ni Ira na mga panahon pong iyon kasi wala na po akong mga magulang at kapatid. 8 taong gulang pa lamang po ako nang pumanaw na ang aking mga magulang at kapatid. Namatay po sila dahil sa pakikipaglaban sa isang mabangis na aswang at ang lolo't lola ko naman ay pumanaw na rin dahil sa katandaan, kung kaya't ako na lamang ang natira sa tahanan. Teka lang Ira, maraming mga marites dito at kapag nakita ka nilang tumutuloy sa bahay ko ay iisipin ng mga marites na iyon ay binabahay na kita. Hayaan mo sila, Cardo. Huwag mong intindihin ang mga sasabihin nila. At saka, doon din naman tayo patungo balang araw, diba? Wika ni Ira sa malambing na tinig. Sabay tingin nito na may pagkapilang tingin sa akin. Pagkatapos, ay ngumisi pa ito ng nakakaloko sa akin. Ikaw talaga, Ira. Pasaway ka talaga, kahit kailan. Para may kahulugan kasi yung mga tingin mo ha. Pasensya ka na, pero hindi ko gagawin ang mga nasa isip mo ngayon. Mataas kasi yung mga respeto ko sa inyong mga babae. Tugon ko naman sa aking nobya at sa pagkakataong iyon ay lumapit na sa akin si Ira. Sabay akbay nito sa akin. Kaya nga kita pinili dahil matino kang lalaki at hindi ka katulad ng dati kong maliligaw na aswang. Mayabang kasi yun at walang respeto sa mga babae at saka kabilang iyon sa lahi ng mga masasamang aswang. At saka sa lahat ng mga nanliligaw sa akin ay ikaw lamang ang may magandang ugali. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa nasagutin ka. Napangiti na lang ako sa mga oras na iyon dahil sa tinuran ni Ira sa akin. Pero kung magbago ang isip mo, ay hindi kita pipigilan kung gagawin mo ang mga bagay na iyon. Biro pa ni Ira sa akin, sabay tawa nito na mahina. Palabiro ka talaga mahal. Wika ko naman sa aking kasintahan. Nang matapos na kami mag-usap ni Ira, ay pumasok na kami sa aming bahay. At na makapasok na ako sa aking tahanan, ay nagtungo muna ako sa aking silid upang magpahinga muna saglit, samantalang si Ira naman ay naupo lang sa may sala. Ngunit habang ako'y nakahiga sa kama, ay hindi ko na malay nakatulog na pala ako. Pagsapit ng tanghalian ay nagising na lamang ako sapagkat naramdaman ko na tinatapik ako ni Ira. Cardo mahal, bumangon ka na riyan dahil tanghalian na. Nang mga sandaling iyon ay bumangon na ako sa aking kama. Pagkatapos ay sabay kami nagtungo ni Ira sa hapagkainan. Sapagkat sinabi pa nito sa akin na nakapagluto na siya ng panahalian namin. At habang kami ay kumakain ay kinausap ko ang aking nobya at sinabi ko sa kanya na magtutungo ako sa bundok upang dalawin ang aking mga tanim. Pumayag naman ito at sinabihan ako na mag-iingat sa aking pagtungo sa bundok. Habang wala ka, ay babalik muna ako sa bahay namin.
dahil may nalimutan akong kunin. Dugtong pa ni Ira sa kanyang sinabi. Sige, mag-iingat ka rin Tugon ko naman kay Ira. At nang matapos na kaming mananghalian, ay nagtungo na kami ni Ira sa aming mga pupuntahan. Habang ako'y naglalakad patungo sa bundok, ay pinagmamasdan ko ang buong kapaligiran. Ngunit maya-maya ay bigla ako natigilan sa aking paglalakad sapagkat hinarangan ako ng isang lalaki at kilala ko ang lalaking ito. Siya si Ronel, ang lalaking nanligaw noon kay Ira. Hindi ito sinagot ni Ira sapagkat napakayabang nito at walang respeto sa mga babae. Hoy Cardo, kung gusto mo pang humaba ang buhay mo, ay hiwalayan mo na si Ira sapagkat hindi ka nababagay sa kanya. Maangas na wika sa akin ni Ronel. Alam mo pare, kung ayaw sa iyo ng babae, huwag mo nang pilitin dahil masasaktan ka lang. Kung naging matino ka lang sana sa panliligaw mo kay Ira, ay may pag-asa pa sanang maging kayo. Kaso anong ginawa mo noon? Pinagtangkaan mo pang pagsamantalahan si Ira? Alam mo pare, napakamanyakis mo at wala kang respeto sa mga babae. Kaya nga wala nagkakagusto sa iyo dahil sa ugali mo. Matapang na tugon ko at paliwanag ko naman sa hambog na binata. Aba talaga namang sumasagot ka pa? Napipikon tugon ni Ronel sa akin. At pagkatapos magsalita ni Ronel, ay mabilis ito nagbagong anyo bilang isang gabunan. Ngayon ay magsisisi kang hampas lupa ka. Magpaalam ka na sa mundong to dahil ito na ang huling araw mo dito. Siya nga pala, ang pamilya namin ang pumaslang sa mga magulang mo noon. At ngayon ay susunod na kita. Sayang nga lamang at hindi makikita ng pinakamamahal mong si Ira ang iyong kamatayan. At dahil sa aking mga narinig, ay muling nabuhayan ang pag-asa ko na maipaghiganti ang pagkamatay ng aking mga magulang at kapatid.